Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko pong linawin ng isang maling akala tungkol sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Ang paggamit natin ng mga imahe, estatwa at crucifix. Madalas tayong inaakusahan ng mga kapatid nating protestante na sumasamba daw tayo sa mga ito. Bakit po isang napakalaking kasalanan na ang tao ay mahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga hindi tunay na Diyos? Ano po bang sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Pakinggan po ninyo, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Tahasang pagsuway po sa utos ng ating Panginoong Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At sa harap po ng tunay na Diyos, ang mga taong naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan ay mga taong napopuot sa Kanya. Kaya po, napakalaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos ang nagagawa ng mga taong ang kinikilalang Diyos ay hindi po ang tunay na Diyos. Ang mga ganito ay sa Diyos-Diyusan sumasamba at mga taong napopuot sa tunay na Diyos. Na labag daw ito sa ikalawang utos ng Diyos. Ngunit mali po ang ganitong pangunawa. Una, wala pong utos sa Biblia na nagbabawal sa paggawa ng mga imahen. Ang ikalawang utos ayon sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6 ay nagbabawal sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan upang sambahin. Ang pagkakaiba po rito ay mahalaga. Ngunit hindi ito isang pangkalahatang pagbabawal sa mga larawan. Sa katunayan, ang Diyos mismo ang nag-utos sa mga Israelita na gumawa ng mga larawan ng mga kerubin at iba pang dekorasyon para sa tabernakulo. Exodus chapter 25:18 to 22 at Exodus chapter 26 verse 1 and verse 31 to 33. Hindi po natin sinasamba ang mga imahen ni Maria at ng mga santo. Ang ating pagsamba, ang latria, ay para lamang sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ang paggalang natin sa mga imahen, ang dulya ay naiiba po sa latria. Ito ay isang kilos ng pagrespeto at pagkilala sa kabanalan ng mga taong kinakatawan ng mga imahen. Inihahalin tulad ko po ito sa paggalang natin sa mga larawan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi natin sinasamba ang mga larawan, ngunit pinahahalagahan natin ang mga ito bilang mga alaala ng mga taong mahalaga sa atin. Gayon din ang paggalang sa mga imahen ng mga santo. Tanda ito ng ating pagkilala sa kanilang kabutihan at pananampalataya. Ang pagluhod sa harap ng mga imahen ay hindi rin naman pagsamba. Ito ay isang kilos ng pagpapakumbaba at pagdarasal. Isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsusumamo sa mga santo, ang Diyos po ay hindi naghahatol sa atin batay sa ating mga kilos lamang, kundi sa ating mga intensyon at sa ating puso. Tulad ng sinasabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang anyo o ang taas ng kaniyang tangkad, sapagkat itinakwil ko na siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon sa nakikita ng tao. Ang tao ay tumitingin sa anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At sa Matthew chapter 15 verse 8 nakasulat, ang bayan na ito ay lumalapit sa akin sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ang paggamit ng mga imahen ay may mahabang kasaysayan sa simbahan. Mula pa sa mga unang siglo, ginagamit na ang mga imahen upang mailarawan ang mga pangyayari sa Biblia at upang makatulong sa panalangin. Si San Irenaeus at San Justino
martir, dalawa sa mga ama ng simbahan, ay nagpatotoo rito. Hindi po ito isang imbensyon ng simbahan, kundi isang tradisyon na nagmula pa sa mga unang Kristiyano. Ang Catechism of the Catholic Church o CCC ay nagpapaliwanag pa nito. Sa CCC paragraph 2131, ang paggalang na ipinagkaloob sa mga sagradong imahen ay hindi ipinagkakaloob sa mga bagay mismo, kundi sa kinakatawan nito. Sa CCC paragraph 2132, ang pagsamba ay pinagkakaloob lamang sa Diyos. Ang paggalang na ipinagkakaloob sa mga sagradong imahen ay isang relihiyosong paggalang, dulya, na naiiba sa latria, ang pagsamba na ipinagkakaloob lamang sa Diyos. Sa madaling salita, ang mga imahen ay mga kasangkapan lamang upang matulungan tayo sa ating pananampalataya. Hindi po natin sinasamba ang mga ito, kundi ginagalang natin ang mga ito bilang mga sagisag ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang ating pagsamba ay para lamang sa Diyos at ang ating puso ang siyang pinagbabatayan ng kanyang paghatol sa atin. Yun lamang po at maraming salamat. Nawa ay mananutunan kayo sa aking video ngayong araw. Nawa po ay inyo po akong suportahan sa aking Facebook page na ito. Please follow and share at mag-message po sa mga karagdagang katanungan. Maraming salamat.